Okay, nandito tayo ngayon sa Trillion Peso Mart. Kasama ko si dating akbayan Representative Tom Villarin, ngayong profesor sa Ateneo. Sir, kumusta? Okay lang. Kahit finals, nandito yung mga estudyante ko. Talaga, nag-require mo magmanda. Require. Kailangan. Anong mensahe mo para sa mga kababayan nating yung ibang nandito, yung mga wala dito? Ano bang pakay natin dito ngayong hapon? Unang-una, sistema ang problema at hindi tayo tumigil hindi mabago ang sistema. Ang mga kurakot na yan, nagiging kurakot yan dahil yung pagsamantala nila sa sistema na kung saan mas naging mabilis, madali, no, yung pangungurakot. Unang-una na dyan yung budget, no. So kailangan baguhin yung sistema ng budgeting, no? Na dapat transparent, accountable. At ang tao din ang may say dyan sa budget. Pangalawa, yung problema natin dyan sa usapin ng infrastruktura. Dahil ang infrastruktura, ang hilig ng ating mga kongresista ay yung mga malakihan na infrastruktura. Pero ang mas kailangan ng bayan, yung mga infrastruktura na magagamit sa pang-araw-araw. Sa community, ba? Mga community-based infrastructure. Pangatlo, ang sistema natin sa mismong pagtugis sa mga nangungurakot, yung mga opisyal, di ba, na maging accountable. So, yung accountability mechanisms kailangan talagang palakasin, maging mapanagutan talaga yung ating mga opisyalit. So, yung usapin ng salin, usapin ng kanilang lifestyle, mga basic, no, na isang public servant, dapat lifestyle mo. Hindi pwedeng transparent. Tama. Kung ilan yung mga girlfriend mo, sabihin mo. Madami yatang papalag doon. Pero ito mga panawagan na mag-resign si BBM o mag-resign si Sara o mag-resign all, anong tingin niyo doon? Ang resign, hindi yan solusyon. Kasi resign, ang ipapalit mo rin ay mga bagong corrupt. No? Totoo naman yun. Sa ngayon, wala ka namang mapipili sa mga politiko na kung susundin natin sa konstitusyon sa resign, ang papalit talaga ay yung pa rin mga corrupt, mga bagong corrupt. Mas malala pa. Mas malala. Kaya dapat ang ating tutok, consistency dito sa usapin ng pagbabago sa sistema. Of course, sa pamamagitan ng ating konstitusyon, di ba? Kasi mismo konstitusyon, ang dami nang sinasabi diyan tungkol sa accountability, tungkol sa people's participation, nandiyan na lahat eh. Kailangan lang ipatupad talaga ng maayos. Maski nga yung anti-dynasty bill, nasa konstitusyon. Nasa konstitusyon at may mandato na ang Kongreso ipasa yung anti-dynasty bill. Pero hanggang ngayon, yung mandato na yan, hindi ginagawa ng ating Kongreso, no? At mismo ang ating mga political na institusyon, dapat palakasin natin, no? Party system. Kasi alam naman natin, yung mga politiko, parang damit na tinatapon lang nila yung kanilang political party, di ba? LP ka ngayon, tas ang nanalo ay PDP. PDP ka na. Pag nanalo ay federal party, doon ka na sa federal party. Kung asang speaker, lakas ka din. Lakas din. So, kailangan na strengthen yung party system. So, yan yung mga ilan lang sa mga pagbabago. No? Ang tingin ko nga rito, lahat ng ito ay usapin lang ng common sense eh. Dahil ang tao, binigyan tayo ng common sense, alam natin ano ang tama o mali. No? Pero kadalasan, di ba, ang pinipili ay mali, lalong-lalo na mga corrupt. No? Yung kasi parang feeling ko, hindi common sense eh. Kita kagad. Inuuna sarili pa rin. No? Kaya yun yung naging problema. At yun nga, unfortunately, dahil nga nasimulan yan sa panahon ni Duterte, mas napalalim itong sistema ng korupsyon. No? At ngayon, malalim na. At kung talagang babaguhin mo itong sistema na yan, ay hindi resignation. Systemic change talaga. Thank you, Hong Kong. Panglinaw. Yan, ha? Maraming salamat. Sistema, hindi personalidad. Oo, maraming salamat sa idol ko. Sa'yo, idol. Okay.